sabi ni Chris, Sir Fitz, ano mga frequent questions nyo sa mga recent financial seminars mo? Curious lang po. Ang pinaka-common na tinatanong sa akin is paano maghanap ng extra income at saka paano magbabudget kung mataas ang inflation. Most of my financial seminars sa mga nakaraang linggo, nasa probinsya kasi. So, mga urban poor. And ang main topics ko talaga is paano mag-budget, paano mag-save. And unfortunately, some of them talaga na eksakto lang yung sweldo dun sa gastos. But still, sabi ko, between sa pagbabawas ng gastos at paghahanap ng extra income, mas madali magbawas ng gastos. Kaya yun dapat yung unahin. So, tingnan natin ano ba talaga yung mga gastos ninyo. Baka naman may pwede pang ibawas. Ngayon, kung wala na talaga, then hanap tayo ng extra income. Tingnan natin yung free time natin. Tapos, tingnan natin ano yung pwede natin gawin. Tapos, yun yung gawin natin extra income. So, usually, yun talaga yung tanong, ano po ba yung mga pwede naming extra income? Tinuruan ko sila. Well, hindi man tinuruan, pero sinabi ko sa kanila, pwede sila mag-online freelancer. Tapos, kung mahilig sila kumanta, pwede silang mag-kumu, mag-live stream, pwede rin pag-aralan yung live selling kasi pwede pa rin naman. So, yun mga extra income at siguro ang number one na tip ko sa kanila pagdating sa extra income is to involve the family, to involve the household because what I've observed through the pandemic, families that were able to create home-based businesses were the ones na talagang naging successful. Versus yung sa isang bahay, isa lang yung gumagawa ng paraan para kumita ng extra. Siya lang yung rumaraket. Kawawa naman. So, talk to your family. Think of something that all of you can work together para magkaroon kayo ng isang home-based business or home-based racket. Natutuwa ko doon sa isa kong kaibigan na buong pamilya sila nagla-live selling, no? So yung kaibigan ko, siya yung technical, tapos yung sister niya, siya yung madaldal na nagla-live selling. Tas nakakatawa kasi yung isa niyang kapatid tsaka yung nanay niya, sila yung nagmo-model ng mga damit. So nakakatuwa, bonding na rin, and kahit na once a week lang sila mag-live selling ay may mga nabebenta sila at extra income for the family. Sabi niya sa isang live selling, mga 3,000-4,000 yung kinikita nila. So, not bad kasi once a week, that's still around 12,000. Pambayad na yun ng grocery mo for the month, no? I would say. So, yun. Yan yung madalas na tanong sa akin. Before the pandemic, actually, ang number one na question sa akin was, saan ba maganda mag-invest at okay ba mag-invest sa crypto pre-pandemic? But during the pandemic, ang number one na question sa akin is, dapat ko bang i-withdraw investment ko? Kasi nga bagsak yung market. Ano bang mangyayari sa mga investments ko? At saan maganda mag-invest ngayon? Yon. But ngayon, post-pandemic, I would say, ang challenge talaga ng mga tao is the inflation rate, and they want to know kung saan sila pwede makakuha ng makahanap ng extra income. That's why, sabihin ko na rin, during this time, maraming mga scammers, no? Kita naman natin sa mga text messages natin, but also, ingat tayo, baka may mga bagong Ponzi scheme or pyramid scheme na lumabas dyan. So, be vigilant. Okay?